pabor sa mga botanteng Pilipino dito at sa abroad. Etong papalapit na, next week na. Actually, ano na, tama. February 11, di ba? Bukas na pala yun. Ang pagsisimula ng kampanya. Ibig sabihin, mangangampanya na ang mga national candidate. Yung mga party list congressman at saka po yung mga senador. Kaya sinabi kong pabor kasi dito natin malalaman itong mga kandidato. Pwede natin kasing itanong sa kanila yan eh. Kayo ba'y pabor o hindi sa impeachment kay Vice President Sara Duterte? So, ibig sabihin, itong impeachment na ito ay isa sa mga issue na madadala at dapat dalahin, hindi pwedeng iwasan ng mga kandidato. Hindi lang issue sa West Philippine Sea, hindi lang issue sa marami pang mga bagay, seguridad, kalusugan, at education, kahirapan sa mga farmers, lahat ang ating bansa. Itong impeachment. Kasi dito ang issue, graft in corruption. Lalo pa, yung Duterte versus Marcos na lumala ng lumala. Okay? At dahil dyan, kaya maganda itong pagkakataon, ngayon palang sinasabi ko na lahat ng botanteng Pilipino, pag nilapitan kayo ng mga kandidatong ito, pwede niyong itanong yan. Kung hindi man nyo maitanong, pwede nyo suruin. Makikita naman ninyo, maririnig nyo ang kanilang mga magiging statement kung ano ang kanilang posisyon sa trial, impeachment ni Sara Duterte. Yung mga pro-Duterte, expected na natin yan. 5 yata o 6 yung mga yon. Okay? Alam natin kahit na anong tanong mo dyan, kahit anong gawin mo dyan, talagang Duterte yung mga yan. Sigurado magiging bias na yung mga yan kasi ang feeling nila ay hindi na sila nakatingin. Hindi natitingin sa ebidensya yung mga yan. Malamang ang kanilang tingin ngayon pa lang, kahit si Robin Padilla, sinabi na niya eh. Naharangin nga niya eh. Ibig sabihin, sa kanya, boboto na siya ng acquittal. Ngayon pa lang, hindi pa nga nag-uumpisa, ang sinasabi niya, acquittal na ang kanyang gagawin. O, di ba? Although si Robin Padilla, hindi kandidato ngayon. Kandidato siya sa 2028 kung tatakbo pa siya. Pero palagay ko, dapat tandaan niya ng taong bayan. Yung ibang mga pro-Duterte na mga senador, alam na natin yan. Pwede pa rin natin tanungin at aralin natin kung ano ang kanilang galaw. Yung mga nagkukunwari, ayan, yan na tayo. Marami kasi nagkukunwari na mga Marcos. Pero pailalim, Duterte pala sila. Doon tayo magiging maingat. Lalo na po doon sa mga re-electionist talaga. Di bali po yung mga kakandidato pa lang. Hindi pa ho sigurado. Ngayon, kung ang trial ay after election, pati itong mga kandidato pa lang. Hindi lang re-electionist, dapat suriin natin. Sila ba'y pabor o hindi? Baka mamaya iboboto nyo. Yun naman pala ang boto nila ay acquittal. O di ba? Magagalit lang kayo at magsisisi kayo. Kaya alamin na ninyo. Re-electionist o hindi, lahat ng kandidatong senador, this coming election na magsisimula na ang kampanya ngayong linggong ito, ating aralin kung ano ang kanilang plataforma at ano ang posisyon. Kaya mahalaga yung public debate. Dahil laging itatanong yan. Pabor ka ba hindi sa trial, impeachment trial? Dapat tanongin yan. Kaya nga dapat lahat ng kandidato ay humarap sa debate. Ang hindi haharap sa debate, huwag na nating iboto. Kasi yan ay ayaw sumagot. Ayaw niyang makilala siya kung siya ay pro o anti diyan sa impeachment. Isa yan sa mga materyales. Laging kasama yan sa top 3 na dapat itanong ng mga organizer ng debate. Pabor ka o hindi sa trial kay Sara Duterte. Diyan natin malalaman. Pero bibigyan ko kayo ng tip. Yung tatanggi, iiwas sa debate, huwag nating iboto. Dahil kaya umiiwas yan, ayaw maitanong ang impeachment. Delikado yan. Baka yan ay wala akong paninindigan. Ang lahat ng kakandidato na sasalang sa impeachment at tinanong yung isong yan ang ating pagbabasihan. Definitely tatanong po yan. Hindi pwedeng hindi. Pabor ka ba sa issue ng West Philippine Sea? Naniniwala ka bang walang West Philippine Sea? Ikaw ba ay naniniwala o pabor na sa impeachment? Ayan. Pag sinabi na, wala yung impeachment na yan, politika lang yan. Alam na natin kung ano gagawin. Pag sinabi, oo, kailangan ituloy yan. Kailangan panagutin. Kasi graft in corruption at iba pa. Ayan, may pag-asa tayo. Pero susuriin natin yung kung totoo, mararamdaman natin mga kaibigan ng mga botanteng Pilipino
kung yung sinasabi ng isang tao, lalo na ang botante, o lalo na ang politiko, kung totoo sinasabi. Baka kunwari lang pag naramdaman nilang marami ang pabor sa impeachment kay Sara Duterte, tapos bigla silang makiki-ride on. Sama kami dyan. Pero sa totoo lang pala, hindi naman. Pag nanalo siya, magiging anti-Marcos na, pro-Duterte. So doon pala, basta kandidato na pro-Marcos, sigurado yan, pabor yan sa impeachment, ma-impeach si Sara. Yung kandidato na maka-Duterte, sigurado yan, ayaw niya ng impeachment. Yung mga independent at iba pang mga political party na may mga kandidato, atin ding aalamin yan. Saan sila maninindigan? Maninindigan silang pabor sa mga Duterte, kay Sara, o maninindigan silang pabor sa mga congressman na complainant at nag-endorse dito sa betrayal of public trust, graft in corruption, ill-gotten wealth, at saka yung pagbumura, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady, at Speaker of the House. Yun ang dahilan kung bakit nanguna, number 1, si Congressman Sandro Marcos, na binanggit ko na doon sa unang mga video natin, na pumirma. Dahil nga ho yung hindi niya kayang palampasin na yung kanyang lolo, na matagal nang nasa kabilang buhay, nakalibing sa libingan ng mga bayani. Sinabi ni Sara ang kanyang kukunin at itatapon niya sa West Philippine Sea. Grabe, walang respeto sa mga Marcos loyalists at pamilyang Marcos. Kaya si Sandro, isa yun sa mga naging basihan. At yung pagbabanta sa buhay ng kanyang mga magulang at kanyang uncle, Speaker of the House, First Lady Lisa Araneta Marcos, at President Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang mga magulang. Ganong kalupit, ganong katindi. Diba? So, sino ba namang anak ang kukonsintihin niyang ganyan? Sino ba namang anak ang papayag na ganyan ang sasabihin ng ibang tao sa kanyang mga magulang at kanyang lolo? Actually, para sa akin, hindi talaga normal yan Hindi ko malaman kung saan hinugot at bakit sinabi yun ng isang Vice President na napakataas ng kapangyarihan. Pangalawa, sa power pool, pinakamataas ng kapangyarihan. Pangalawa, sa ating bansa. Tapos sa kanyang manggagaling yung, kung i-describe ko, ay salitang kanto, salitang unprofessional, salitang parang hindi mo alam kung anong pinamumuhugutan. Di ba? Ay talaga hindi pa walang pasin niya ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, at mismong si Congressman Sandro Marcos, anak ng Pangulo, presidential son, nanindigan, i-impeach, panagutin ang pangalawang Pangulo dahil sa madaming mga sinabi na hindi katanggap-tanggap ng kailang pamilya at ng mga mamayang Pilipino. Maliban pa yung confidential fund at intelligence fund o di umano graft in corruption, kasi hindi may paliwanag until now sino at saan napunta ang daan-daang milyon mula sa kanyang opisina na pinagkaloob ng Kongreso at ng Senado galing sa General Appropriation Act, na ito'y pera ng bawat mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Please like and share ng video ito.